Sino nag-bring up niya nung Thursday dito? Sino nag-bring up niya? Ikaw ata nag-interview nun, Jelly, di ba? Sino nag-bring up na mag-ingat na baka kasi 15 sila, siyam kami? Si Senator Ping. Si Senator Ping. Oh. Sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sino din? Si Senator Ping din, di ba? Kasi may lumabas, sir. May lumabas na balita. Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na Mayku. Siya din bumarel nung Mayku. Ang tawag doon, hulid up. But it's not new, sir. But sir, The minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagmi-meeting kami about our agenda. but you categorically deny, sir, na may niluluto po kayo. The minority always wants to be the majority. So sir, naliligaw pa rin kayo ng ilang members ng Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Siyempre solid pa sila. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may plot. Sila na nga nagpla-plot. Election pa lang sinasabi ng papalitan nila si Senator Escudero. So, we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, mind your own business also. Huwag niyong pakialaman yung minority. Pakialaman niyo yung sarili niyong mga problema. So walang active na nilulutong kulita. Maybe get that categorical answer, sir. There is always a possibility. So pag lumapit sa amin ngayon, siyam kami. So, pag lumapit sa amin 4 at sinabing majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Pero ako, ni isang senador na majority, wala akong kinausap. Ate ko parati kong kausap. Pero pinag-uusapan namin bills, paddle, etc. Di ba? Tinanong niya, may possibility ba? Kung may possibility, ikaw ba? Hindi pa naman nag-uusap-usap eh. Di ba? At bakit ko siya i-compromise? Di ba? So sabihin niyo, bukod sa ate ko, sa 14, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin niyo. So, Senator, paano nyo, ibang topic lang, paano nyo tutulungan o susuportahan or whatever kung ano man na action ninyo dun sa dalawang kasama nyo sa minority bloc na being implicated sa Everyone has all the opportunity to defend themselves. Inisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana siya nung birthday niya. Sabi nung witness, yun yung birthday niya. Kay Senator Joel, hindi pala screenshot yun ha. Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, di ba? Sinave mo yung screen, kaya screenshot. Ito pala ay picture ng cellphone ng ibang tao. At hindi naman member ng CA si Joel nun. At confirmed na si Secretary, hindi tumutugma eh. So each one of them will have their opportunity, di ba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to congressmen, bakit nakafocus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa Ethics Committee. Diba? Katulad nun, ba't hindi nasabihin kung yung sa CCTV kanino pumunta? O ngayon, suspect nyo tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, pwede palang magplanta na dito. Papuntahin natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito. Papuntahin mo sa isang senador. Hindi kami komportable na walang rules. Kayo ba pwede nyo tignan ng CCTV basta-basta? O kailangan mag-request muna kayo? So may nakita kayo na parang alanganin, let's say tingin nyo may dalang bomba, punta kayo sa Sergeant at Arms, sir, puntahan nyo yun. O kaya kung nakalabas na, sir, tignan nyo yung CCTV. Tapos kung kailangan, i-request nyo. Diba?